Okay, sa umagang ito ay dadako tayo sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Pinamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon na The Power Encounter. At siguro sa susunod pang mga Sunday ay ating titingnan ng ilan sa mga power encounter na makikita natin sa buhay ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga himala at yung mga makapangyarihang gawa bago tayo dumako doon sa maaring maging long series natin. Sa pagkakataong ito, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Luke chapter 8 verses 26 to 39. At babasahin ko po ito sa ating Tagalog na Biblia, kaya yung iba sa inyo pwedeng tumingin sa ating screen sapagkat nandiyan naman yan sa ating screen, or pwede rin naman sa inyong kani-kanyang mga banal na kasulatan. Pagkatapos sila'y dumating sa lupain ng mga Gadareno na katapat ng Galilea. Sa pagbaba niya sa lupa at siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, lumuhod sa harapan niya at nagsalita sa malakas na tinig. Anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos ng kataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan, sapagkat ipinag-uutos niya sa masamang espiritu na lumabas sa tao. Madalas siyang inaalihan ito, kaya't siya'y binabantayan at iginagapos ng mga tanikala at mga posas, subalit kanyang pinapatid ang mga gapos at siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Sinabi niya, Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Sila ay nakiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di matarok na kalaliman. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila sa kanya na hayaan silang pumasok sa mga ito. At sila'y pinayagan niya. Pagkatapos ay lumabas ang mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy. At ang kawan ay dumalungong sa bangin at patungo sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita iyon sa lungsod, sa kabukiran. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatna ng taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit, matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibinalita sa kanila ang mga nakakita kung paano pinagaling ang inalian ng mga demonyo. At nakiusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis na siya sa kanila. Sapagat sila'y lubhang natakot, siya'y sumakay sa bangka at bumalik. Subalit ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya. Subalit siya'y pinaalis niya at sinabi, bumalik ka sa iyong bahay, isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. At siya'y umalis na ipinahahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon. Narinig na ba ninyo ang kwento patungkol sa Sword of Damocles? Siguro narinig na ninyo yan. Ano? Yan ay isang ancient parable na na-popularize ng isang Roman philosopher na ang pangalan ay si Cicero noong 45 BC. Ito ay patungkol sa isang tyrannical king, isang hari na mabagsik, na ang pangalan ay si Dionysius. Siya ay nag-rule sa Sicilian city, sa Syracuse, yan ay parang bahagi ng Italy sa ating panahon ngayon, noong ika-4 at ika-7 siglo bago dumating si Jesus. Now, bagaman mayaman at makapangyarihan itong si Dionysius, hindi siya masaya. No? Kasi ang kanyang pagiging mabagsik ay nagdulot ng pagkakaroon ng marami niyang kaaway. At nagkaroon siya ng takot na maaring siya ay patayin ng mga taong ito, i-assassinate. Kaya nga, alam niyo ang ginawa niya, maging yung kanyang kwarto na kung saan doon siya natutulog, ay pinalibutan niya ito ng isang ilat, ng parang gawa, man-made na ilog. Para dahil sa takot niya na maaaring may pumasok doon at siya ay assassinate. At halos wala siyang tiwala sa mga tao, maliban lang sa kanyang mga anak na babae na nag-aahit ng kanyang balbas. Pero mayroong isang tao na ang pangalan ay si Damocles,
Walang ginawa kundi purihin siya, no? I-adulate itong si Dionysius at yung mga remark niya na sinasabi, napakamapalad ninyo, mahal na hari, ang ganda naman ng buhay ninyo, maayos ang buhay ninyo. Paulit-ulit na ginagawa ni Damocles ito, kaya nainis na ito si Dionysius at sinabi niya, gusto mo ba na maranasan ang buhay ng isang hari? Gusto mo bang matikman na maging hari minsan? Pumayag itong si Damocles. Kaya ang ginawa sa kanya, pinaupo siya sa isang malaginto na upuang trono. At may mga nagsisilbi sa kanya doon ng mga masasarap na pagkain. At hindi lang yun, ay nagbubudbud ng mga mamahaling pabango at nagpapahid sa kanyang katawan ng mga mamahaling ointment. Hindi niya akalain na maranasan niya yung ganong klase ng luxury sa buhay. No, hindi niya mapaniwalaan yung swerte na dumating sa kanya. Ang sarap pa lang maging hari. Pero napansin bigla, kasi habang nagsisimula pa lamang siyang mag-enjoy sa buhay ng isang hari, ay napansin niya na may isang espada na inilagay si Dionysius, no, doon sa ceiling, doon sa tawag nito, kisame, no, na isang espada na yung pinakatalim nito ay nakatutok sa kanya. At ito ay nakasabit lamang, ang pinagsabitan lamang ay isang hibla ng buhok ng kabayo. Ano ang ibig sabihin? Anytime, pag napatid yun, babagsak sa kanya. Nung makita niya ito, agad-agad siyang nakiusap sa hari at kanyang sinabi, mahal na hari, gusto ko nang umalis sa ganitong klase ng buhay. Paalisin mo na ako. Sapagkat doon na-realize niya na sa kabila ng meron ka palang taglay na kapangyarihan at karangyaan, ito pala ay may dulot na panganib na nakaabang. Alam niyo, mga kapatid, yan naman ay katotohanan. Sana, hindi ko alam kung yung ating mga presidential aspirant ngayon, nakikita nila yon, no? Na sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay may panganib na nakaabang. Pero, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na ganito ang ginagawa ni Satanas sa puso at isipan ng maraming mga tao sa ating henerasyon. Yung materialismo, yung pagmamahal sa mga bagay na material, nandoon na nakafocus ang mga tao. Yung tinatawag na pluralism, isang klase ng filosofiya na niyayakap ang lahat ng paniniwala kahit magkakaiba-iba ito. Yung tinatawag natin ngayong postmodernism o postmodernism na ang paniniwala, wala nang absolute standard ang morality. Pantay-panta ang moralidad, walang standard yan. Kung ano ang gusto mo, yun ang dapat mong gawin. Kung ano ang preference mo, yun ang morality mo. Yung egoism, ano yun? Gawin mo kung saan ka masaya. Maaaring hindi ito tama sa iba, o hindi ito tama sa paniniwala ng relihiyon ng iba. Basta masaya ka, gawin mo. Egoism. Ito ang hinahanap ng maraming mga tao ngayon. Ito ang ginugusto ng maraming mga tao ngayon. Hindi nila nare-realize na ito ay isang patibong ng dyablo. Isang klase ng patibong na mauuwi sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa. Yan ang katotohanan. No? Ito po, itong nangyayari ngayon, alam niyo ba? Yung sa likod ng mga maling paniniwala, maling pananampalataya, mga makamundong filosofiya at immoral na behavior ng mga tao, merong mga demonic forces dyan, sa likod niyan. Bakit? Sabi ng Bible, di ba? The devil came to steal, to kill, and to destroy. Pero itong mabuting balita, si Jesus ay dumating sa mundong ito para magligtas, magbigay ng buhay, at ibalik ang totoong esensya, totoong diwa ng pagiging tao. He came to restore the true essence of humanity. Now, dito sa binasa natin, nakita natin yung isang lalaking inaalihan ng napakaraming demonyo sa kanyang pagkatao.
Alam nyo, ang demon possession ay isang real phenomenon. Totoong nangyari ito. Pero, mayroon akong ilang bagay na gustong ipaliwanag dyan. Ano ba yung demon possession? Ito ay intrapersonal activity wherein the victim lost his personality to the demonic spirit. Ibig sabihin, kinontrol ng masamang espiritu ang kanyang personalidad. Ano pa't nagagawa niya yung mga bagay na maaring wala na siyang control. No? Yun ang tinatawag na demon possession. Pero kung i-check natin ang ating Biblia, itong phenomenon na ito ay nakakonsentrate nung ang Panginoong Hesukristo ay nandito sa ating mundo. Yung tinatawag na Christ's earthly ministry. Hindi mo mababasa yan madalas sa buong Biblia. Isang kaso, meron yan sa Book of Acts. Pero nakakonsentrate karamihan yan doon sa Gospels, sa panahon ng Panginoong Hesukristo. May mga kaso na animo ay demonic possession, pero kung titingnan mong maigi, no, hindi sila demonic possession, kundi demonic influence ang tawag doon. Demonic obsession. Halimbawa, 1 Samuel 16:14, alala nyo si Haring Saul? Siya ay merong tinatawag na harmful spirit. Pinahihirapan siya ng isang espiritu na nagpapahirap sa kanya at dahil doon parang nagkakaroon siya ng kakaibang behavior. Halimbawa si Judas, Luke chapter 2 verse 22 verse 3, sabi, at pumasok si Satanas kay Judas. At pagkatapos pumunta si Judas doon sa mga kakuntsaba niya para ipagkanulo ang Panginoong Kristo. Si Ananias, Acts chapter 5, pinuno daw ni Satanas ng kasinungalingan ng kanyang puso. Kaya hindi siya naging totoo sa kanyang mga deklarasyon doon sa kanyang pinagbentahan ng lupa. Iyon mga yun, hindi natin pwedeng sabihin demon possession. Pwede natin sabihin demonic influence or obsession. Now, sa ating panahon ngayon, in the modern technological culture, itong phenomenon ng demon possession, halos hindi mo na nakikita ngayon. No? Yung iba napapanood mo na lang, no, sa pelikula. At yung iba naman gawa-gawa lang na demon possession. At yung mga nakikita ngayon natin na para bang nag-iiba yung kanilang personality, madalas itong mga taong ito ay mayroong problema sa pag-iisip, no? Mayroong mental problem na nagkakaroon ng problema sa kanilang kaisipan, ano? At yun ay ginagamot siyempre ng mga doktor, no? Yun ang makikita natin. So, yan ang ating hindi nato halos nakikita. No, bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung value system ng ating lipunan ngayon, no? Na halos tinatanggap na ng karamihan, yun ang value system na gusto na ng dyablo. Yun yung value system na nagsusulong ng interes ni Satanas. No? Kaya, ganun. Halimbawa, materialism. Value system ni Satanas yan. Sensuality. Hatred. Greed. Lust. Diba? Value system ni Satan yan. Ano ba yung ginagawa sa UP? Na yung tumatakbo na nakahubad, ano tawag doon? Oblation? Anong say nun? No, di ba makikita nyo, tatakbo na nakahubad yung mga estudyante, na nakapiring yung mga, wala, hindi mo nakikita yung mukha. Pero yung mga babae nandun, nagpipicture, nagsisigawan. Bakit? Dahil gusto nila ng kalaswaan. Yun naman talaga yun. Ano pa ba ang pinaglalaban niyan? Kalayaan? Hindi, kalaswaan. Di ba? Yun ang katotohanan. Yan ang value system, yan ang interest ng dyablo. Hindi na kailangan ng pagkontrol ng personalidad. Kasi andyan na yan, karamihan sa ating lipunan. Now, ang tanong, bakit nga ba yung demon possession ay napakarami sa panahon na ang Panginoong Kristo ay naririto? Now, palagay ko ang simpleng sagot ay ito. Sapagkat naiintindihan ng mga demonyo kung sino si Jesus at kung ano ang gagawin ni Jesus. No? Alam ng demonyo na si Jesus ay dumating para wasakin ang gawa ng dyablo at iligtas ang marami mula sa tinatawag na kapahamakan sa impyerno. This is the very reason kung bakit maraming demon possession
noong panahon na ang Panginoong Jesucristo ay naririto. And this is the reason why Satan sought to destroy Jesus at all costs from his conception to crucifixion. And the message that I want to us to see is this. Though Satan came to destroy humanity, Jesus came to restore its true essence. Bagaman si Satanas ay dumating para wasakin ang sangkatauhan, dumating si Jesus para ibalik ang tunay na diwa ng pagiging tao. At yan ang siyang makikita natin dito sa binasa natin ngayon na ating pag-aaralan. Dalawang mahahalagang punto ang gusto kong bigyan ng pansin. Una, tinawag kong Satan's work of destruction. Pangalawa, the Savior's work of deliverance. Satan's work of destruction. No, sinabi sa atin dito ni Lucas ang apat na bagay. No, apat na bagay na gusto ko lang i-summarize yung nangyari patungkol dito sa demon-possessed man. Unang-una nakita natin, yung demon-possessed man, sabi, nakahubad. No? Nakahubad. Sabihin, talagang wala na to sa katinuan. Naguhubad na eh. At hindi lang yun, doon siya nagpupunta madalas, saan? Sa ilang. Hindi lang yun, pangatlo, sabi, meron siyang extraordinary strength na kahit na siya ay tanikalaan o kahit na siya ay pusasan, kaya niya itong tanggalin ito ng mabilis. Ikatlo, mapapansin ninyo rito, binanggit, na madalas doon siya nagpupunta sa mga libingan. No? Living not just in the wilds but among the tombs. Sa Mark chapter 5 verse 5, sinabi rito, night and day among the tombs and in the hills, he would cry out. Pagkatapos sinusugatan niya yung kanyang sarili ng bato. Na bakit kaya gustong-gusto niya doon sa libingan? Marahil, yung pagpunta niya doon sa libingan ay nagre-reflect ng kanyang kalalagayan. Bakit? Isa siyang living dead. Para siyang isang buhay na patay. At pwede rin, siguro ang pagpapakita nito ay yung gusto niya nang mamatay. Para makatakas na siya doon sa kanyang miserableng buhay. So in short, Satan was able to produce on him a so-called senseless disposition. A senseless disposition. Diba? Nawala na ang kanyang katinuan. Nawala na ang tamang pag-iisip. Now, mahirap, sabi ko nga sa inyo kanina, we can hardly see this kind of behavior sa panahon natin ngayon unless a person is mentally impaired. But in our time, senseless disposition is widespread in our modern time where people are doing things that are senseless. Halimbawa lang, sa Europa ngayon, ipinaglalaban yung tinatawag na animal rights. Ang karapatan ng mga hayop na mabuhay sa gitna ng isang kultura na legal na pinapatay ang mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang ina, kaya't taon-taon, libo-libo, daang-libong mga sanggol ang namamatay sa sinapupunan ng kanilang ina doon sa United Kingdom at sa iba pang bahagi ng Europa dahil ito'y legal na ginagawa. Nakita nyo? That's a senseless disposition. Nakita natin na pinipilit na itulak ang kalayaan ng mga tao na piliin ang kanyang sariling kasarian kaysa tanggapin yung kanyang natural na kasarian. Nakikita natin ang mga taong sumasamba. Saan? Sa nilikha, imbis na sa lumikha. Sa gawa ng kamay ng tao, imbis na sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa mga tao. This is senseless in all of its aspects. But not only that, brethren, demon possession aims not only to lose the sensible mind, but to dominate the person's life by giving him a sinful desire. A sinful desire. Makikita natin dito yung portrait dito na of concentrated manifestation of the reign of Satan and sin.
No? Isang tao na yung kanyang desire ay kakaiba na, makasalanan na. Alam nyo, ang tao ay hindi lamang impluensyado, kundi pinamumunuan ng puwersa ng kadiliman. Of course, sasabihin ng mga tao sa ating panahon ngayon, hindi naman siguro pastor, no? Hindi naman ako followers ni Satan. Hindi ako nagpa-participate sa anumang mga bizarre na rituals, di ba? May mga ritual ngayon na sinasabi, mga Church of Satan daw, no? Hindi naman ako magpupunta ron. Ang totoo, nagsisimba naman ako. So, hindi ako yan. Hindi ako ang kasama sa larawan na yan. Pero ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso? Na ang isang tao, kapag wala siya kay Kristo, siya ay nasa ilalim ng pamumuno at pamamahala ni Satanas. Basahin natin ang Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. And you were dead in trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Kita nyo? Lahat daw ng wala kay Kristo, ganito. Ang sinusunod niya ang prinsipe ng kadiliman. Hindi niya lang alam. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan maposes ng demonyo, katulad na nangyari sa taong ito. Hindi mo kinakailangan mag-participate sa mga bizarre na rituals. No? Hindi mo kinakailangan kilalanin na mayroong Satanas at may Diablo. Kung ikaw ay sumusunod sa gawa ng kamunduhan, kung iyong pinagbibigyan ng masamang hilig ng laman, kung sinusuway mo ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa banal na aklat, ikaw ay isang buhay na patotoo ng isang tao na ang interes ng dyablo ang isinusulong mo. Of course, mayroong mga extreme cases tulad ng addiction, ng corruption, terrorism, promiscuity, talagang immoral na pamumuhay. Pero, what about pride? Kayabangan. Hindi ba interest din ng diablo yan? Yung desire na maging angat sa iba? What about envy? Yung pagiging mainggitin. Saan galing yan? Kaninong interest yan? What about lustful thoughts? Yung pagkakaroon ng malaswang pag-iisip. Hindi nakikita ng kapwa mo yan, marahil, pero nasa isip mo, pero kaninong interest yan? What about love for money? Pag-ibig sa salapi. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan ng pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan? Ang lahat ng yan ay mga hangarin na nagtatanghal at nagsusulong ng interes ng kaaway, ng diablo, ni Satanas. These are sinful desire that will lead people to hell. Now let's go to the second heading. The Savior's work of deliverance. Now, itong kwentong ito ay nakasentro doon sa gawa ng pagsagip at panunumbalik na ginawa ni Jesus doon sa taong ito na inaalihan ng demonyo. Yung encounter niya sa lalaking ito ay nagdala sa isang nakakagulat na pagbabago. But let us first observe several things. Una, sabi rito, nakilala ng demonyo si Kristo. No? Kilala niya kung sino si Kristo. Verse 28b. Basahin natin. Sabi doon, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. So nakilala, no? Kilala ng demonyo kung sino si Jesus. Alam nyo, ito ay nagpapaalala sa atin, hindi ng kapangyarihan ng demonyo. Kundi, alam mo, pinapaalala niyan, kahit kilala mo pala si Jesus, hindi ibig sabihin, may relasyon ka kay Jesus. Kasi, yung demonyo man, kilala niya si Jesus.
Sabi nga ng Bible, naniniwala ka ba mayroong isang Diyos? Diba sabi ni Santiago? Ang demonyo man ay naniniwala at nanginginig pa. So, pag sinabi mong, kilala ko si Jesus, hindi ibig sabihin, ikaw ay na kay Jesus, o ikaw ay may relasyon kay Jesus. Kasi ang demonyo man, kilala si Jesus. Pangalawa, makikita natin dito, ang sabi, ay itong lalaking ito ay pinanahanan ng napakaraming demonyo. Kasi nung tinanong ni Jesus anong pangalan mo? Ang sinagot niya, Legion. Ang ibig sabihin, ang Legion pala, ito ay diba meron tinatawag na Roman Legion. Yung Legion consisted of 6,000 soldiers. Mga Roman soldiers. Pag sinabing Legion, 6,000 soldiers yan. So, ang ibig sabihin, itong pumasok doon sa loob ng katawan ng lalaking ito ay napakaraming masasamang espiritu, napakaraming demonyo. Pero anong gustong sabihin sa atin? Kahit napakarami nila, hindi nila kayang daigin ang kapangyarihan ni Jesus. Diba? Ikatlo, nakiusap itong mga demonyong ito. Sabi niya, wag mo kaming pahirapan. Wag mo kaming dalhin sa kailaliman. Do not bring us into the abyss. Sabi niya, wag mo muna kaming dalhin sa kailaliman. Meron itong parallel itong binasa natin ngayon sa Matthew chapter 8 verse 29. Ang sinabi doon, pinaalala ng demonyo kay Jesus na hindi pa daw yun ang panahon nila. Sabi ng demonyo, di pa itong panahon namin. So alam din nila na mayroon silang katapusan. So ano yung panahon nila? Yung final judgment. So it is clear na sa katapusan ng lahat ng bagay, sa katapusan ng ating kasaysayan, doon ay tatapusin din ng Panginoon ang lahat ng kasamaan at dadalhin niya ang dyablo, ang mga demonyo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno magpakailanman. Doon sila maninirahan kasama ng lahat ng mga tagasunod nila. So, alam nyo, yung kapangyarihan ng dyablo na dayain ng mga bansa, sinira na yan ni Jesus nung dumating siya. Hindi niya na nadaya ang mga bansa Nung panahon na hindi pa dumarating si Jesus, yung liwanag ng kaligtasan nakafocus lang doon sa bayan ng Israel. Ang lahat ng mga bansa ay nasa kadiliman. Nung dumating si Jesus, kumalat ang ebanghelyo, nakarating sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Europa, sa Asia, sa Amerika, sa Africa, hanggang dito sa ating bansa. Hindi na kaya ng dyablo na gawin yung pandaraya sa buong daigdig. Pero yung kanyang kapangyarihan na manlinlang pa rin sa mga individual na tao, maging sa lipunan, nagagawa pa rin niya. At yon ay tatapusin sa araw ng paghuhukom kapag dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Ikaapat, sinabi rito na humiling sila na yung mga, na kung sila man ay paalisin doon sa katawan ng lalaki, ay lumipat sila doon sa mga baboy. No? Alam nyo, sa under the law, sa batas ni Moises, yung mga baboy, mga tinatawag yung unclean animals, mga marurumi. Kaya hindi kumakain sila ng baboy. No? Mga unclean animals yan. Pansinin naman natin na hindi si Jesus Christ andito sa Gadarenes. Hindi ito bayan ng Israel. Gentile region ito. Kaya nag-aalaga sila ng baboy roon. Okay lang yan. At yun ang kanilang kabuhayan. No? Yun ang kanilang kabuhayan. Yun ang kanilang, pwedeng sabihin, ang negosyo nila. Doon sila kumikita ng pera. No? Ang isang pansinin natin, nung pumasok yung yung mga demonyo doon sa mga baboy, ang sabi sa kawan ng mga baboy, ito daw ay pumunta sa bangin, patungo sa lawa, at nangalunod na lahat. Now, anong pinupunto ron? No? Anong pinupunto ron? Ito ay isang prefigured, no? That of the soon destruction of Satan and his followers in the lake of fire. Ganon inilalarawan ang destruction ni Satan at ng kanyang mga tagasunod. Sila ay malulunod magpakailanman.
No? Pero hindi yan ang gusto kong munang bigyan ng pansin. Gusto kong mag-focus kung ano nangyari dito sa lalaking ito matapos siyang ma-encounter yung tagapagligtas. Unang bagay, binigyan siya ng right mind. Verse 35, Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. They were afraid. Alam niyo, yun ang ibig sabihin ng ng katubusan. Kasi minsan mababaw o makitid yung tingin ng iba pagdating sa tinatawag nating redemption. Ang redemption ay hindi lamang ito pagliligtas o pagsagip sa isang taong makasalanan sa impyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan sa kanya sa buhay at kamatayan ni Jesus. Kundi ito ay pagsagip sa tinatawag na insanity caused by sin. 'Di ba? Ang karamihan at halos lahat ng tao, kasama na tayo roon. Kasama na tayo roon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, madilim ang ating mga pag-iisip. Animo mga insane tayo spiritually. Kapag dumating ang kaligtasan sa atin, di ba, nabubuksan ang ating kaisipan. Kaya, yun ang ginawa dito sa lalaking ito no? At yun ang larawan ng redemption, brethren. Redemption is not only deliverance from hell, but from the insanity caused by sin. Isipin nyo, itong lalaking ito, siya ay kinokontrol ng dyablo. Pero ngayon, sumasamba siya kay Jesus. Dati, nagro-roam around siya. Pumupunta sa mga ilang. Ayon sa dinidikta ng dyablo sa kanyang puso. Ngayon, gusto niya nang sumunod kay Jesus. Meron na siyang tamang pag-iisip. Alam niyo, ang tamang pag-iisip ay hindi lamang pagkakaroon ng matinong isip, kundi pagiging mapagsamba sa Diyos. Yan ang right mind. No? To have a right mind ay hindi lang yung pagiging sober, kundi worshiper. So, pwedeng matino isip mo, hindi ka sumasamba sa Diyos. Baliwala sa iyo ang pagsamba sa Diyos. Baliwala sa iyo ang mga bagay na espiritual. Hindi ka pa rin matino. hindi ka pa rin right, hindi ka pa rin nagtataglay ng right mind, because to have a right mind is not just being sober, but being follower and worshiper of Jesus. Sapagkat doon tayo nilikha ng Diyos Alam niyo ba tayo nilikha ng Diyos? Para maging mananamba ng Diyos. Yun ang essence ng humanity. Diba? Kaya nga, diba, naan nyo na yung sa Westminster Shorter Catechism. What is the chief end of man? The chief end of man is what? To worship God and to enjoy Him forever. Yun ang essence ng humanity. Yan ang essence. Yan ang diwa ng pagkatao natin. Diyan tayo nilikha ng Diyos. Nakikita nyo ba yan sa karamihan ng mga tao ngayon? Hindi. Kailan nangyayari na tayo nagkakaroon ng pagpapahalaga sa pagsamba, sa tunay na pagsamba, nung nakilala natin si Jesus? Pero hindi lang yon. Christ's deliverance will lead us to right mission. Right mission. Dito sa kwentong ito, no, makikita natin ang unang missionary rito, si Jesus. Bakit? Anong ginagawa ni Jesus dito sa Gentile region na ito on the first place? Ba't napunta siya rito sa lugar na kung tawagin ay Gadareno? Hindi naman to mga Hudyo, mga tao rito. Bakit siya nagpunta riyan? Sapagkat siya ang unang misyonaryo, no? Sa mga hentil. Gusto niyang dalhin ang liwanag ng kanyang pagtubos sa lugar na ito ng kadiliman. Noong hinayaan niya na ang mga demonyo ay pumasok sa mga baboy at nalunod ang mga ito, china-challenge niya rito yung mga tao roon. Yung value system nila. Yan ang, alam nyo, di ba yun yung gospel? Yung gospel, china-challenge yung value system mo China-challenge yung value system nila. Ano ang mahalaga sa inyo? Makita ninyo ang isang lalaki na dati inaalihan ng demonyo, nakakatakot, ngayon matino na, magaling na, o ang kabuhayan ninyo masira, mawasak. Ang malungkot,
Ang nang nakita natin dito, verse 37, nakiusap yung mga taga-gatherings sa Panginoong Jesucristo. Sabi, umalis na ho kayo rito. Please, alis na kayo rito. Imagine, brethren, the most powerful person in the universe has visited their small region and yet they ask him to depart. Imagine that. Ang pinakamakapangyarihang persona sa sang sinukob na ito bumisita sa kanilang lugar at sabi nila, umalis na po kayo rito. Hindi ba ganyan ang larawan ng maraming tao ngayon? Ha? Hindi ba ganyan? Mas mahalaga sa kanila yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo, yung pagtupad ng kanilang mga pangarap at the expense ng pangangailangan ng kanilang kaluluwa. No time for Jesus. Alam nyo, mga kapatid, sa tuwing ang salita ng Diyos ay naipangangaral ng may katapatan o anumang okasyon na ang salita ng Diyos ay naririnig natin, mapag-aaralan natin, mapagbubulay-bulayan natin, animoy bumibisita ang Diyos sa iyo. Dumarating ang Diyos sa iyo. Ang tanong, anong ginawa mo sa panauhin mo? Sinabi mo ba sa kanya, wala pa akong panahon ngayon, balik ka na lang sa susunod? I hope na maintindihan nating lahat ito, mga kapatid, yung katotohanan ito. No? And I hope that you will not despise him. But let us read verses 38 to 39. Sabi rito, the man from whom the demons had gone begged that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, return to your home and declare how much God has done for you. And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. No, nireject ng mga Gerazins si Jesus. Pero ang kagandahan, ito yung biyaya eh. Hindi hinayaan ni Jesus na walang maiiwang saksi sa kanila. Gustong sumunod nung lalaki. Pwede ba sasama na lang ako sa'yo? Dito ka na lang. Dito ka na lang. Sabihin mo sa pamilya mo at sa mga tao rito kung ano ang ginawa ni Jesus sa'yo. Ang ganda, di ba? Yun din ang gustong sabihin sa atin, mga kapatid. Ngayon, yun din ang siyang tungkulin na meron tayo tulad ng lalaking ito. At mas marami tayong pwedeng sabihin sa mga tao patungkol sa ginawa ni Jesus sa atin. Siya ay nabuhay para sa atin. Siya ay namatay para sa atin. Siya ay muling nabuhay para sa atin. Para maging isang buhay na Panginoon at tagapagligtas magpakailanman natin. Dapat natin itong sabihin sa mga tao upang sila rin ay makasumpong ng kaligtasan kay Jesus. Merong isang young Christian lady na pumunta sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, gusto ko nang umalis dun sa trabaho ko. No, nahihirapan na talaga ako. Nag-iisang Christian ako doon. Wala akong napala, kundi panlilibak, pang-aasar, no, panunuya ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko na kaya. Sabi nung pastor sa kanya, saan dinadala ang isang ilawan? Saan nilalagay? Sabi niya, ano bang kinalaman ng ilawan na yan sa problema ko, pastor? Sagutin mo lang ako, saan nilalagay ang ilawan? Siyempre sa lugar na madilim. Yun din ang tungkulin natin. Nilagay ka sa pabrikang yan na puno ng kadiliman para magsilbing ilawan. Na-realize ng young Christian lady yung punto na yon. Nagstay siya doon. At pagkatapos ng ilang mga buwan, may 9 na mga kasamahan niya sa trabaho ang nakakilala kay Jesus. Nakasumpong din ng biyaya ng kaligtasan dahil siya ay naging isang ilawan doon sa isang madilim na lugar. Yan din ang dapat na maging gawin ng bawat isa sa atin, mga kapatid, saan man tayo napupunta. No? Maging ilawan sa lugar
na ang mga tao ay nasa kadiliman. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayon pong umagang ito. At salamat sa kaligtasan na ginawa ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Salamat sapagkat there's so much thing to tell people about Jesus. And help us, Lord, na maging tapat sa aming pong tungkuling ito. Maging totoong ilaw kami ng madilim na mundo. Maraming mga tao na didimla ng pag-iisip. Nakikita nila yung mga bagay na material lamang ang mahalaga. Pisikal, kalayawan, kasiyahang pangmundo, pangarap na matutupad kung ano-ano mang bagay na hindi naman pwede naming sabihin lahat ay masama, ngunit hindi pangunahin. Sana, Panginoong Diyos, makita ng marami sa amin dito na ang pangunahin ay ang pangangailangan ng aming kaluluwa. Lahat ng bagay lilipas, mawawala, maiiwan, maglalaho. Ang pangangailangang pangkaluluwa, ang pangwalang hanggan ang dapat bigyan ng pansin. Nalulungkot kami na marami sa aming panahon ngayon ay nasa ilalim pa rin ng kadiliman ng pag-iisip, ang interes pa rin ng dyablo ang isinusulong. Hindi man nila alam, hindi man nila aminin, hindi man nila nararamdaman ito. Pero yan ang katotohanan sa liwanag ng iyong salita. Dalangin namin, bigyan mo kami ng tapang, ng talino, ng lakas ng loob na sabihin sa mga tao na sila ay nasa kadiliman. Kailangan silang umalis sa lugar na yan at lumipat sa liwanag ng kaligtasang ibinibigay ni Jesus sa mga makasalanan. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin at ihanda mo kami maging sa amin pong Lord Supper ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.